dito, sir. Naiipit po kami. Lalabas po kami, sir. Ayan po. Naka-live po to. Lalabas kami ng barangay. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Tulungan niyo kami. Ayan pa, umiyak yung bata. Nangyari kayo? Bakit po nagkaroon ng gulo? May panghaharas daw po na nangyayari. Ano po ang nangyayari dito sa video? Siguro Yan diretso po, na tayo nagpanggap po doon. na pulis yan. Nung una po sa video, makikita po sa boses niya. Sabi ko, sir, ano po ba kayo? Ba't nyo? Ito po magpuposa sana sa akin yung nakaputi po na yan. Why wasn't this situation diffused na maayos? Why did you call the cops? Para saan? Bakit? Nambugbog ba sila? Mananaksak na ba sila? Mambabaril ba sila ng isang tao dyan? So kung tapos na yung pagbayad din doon as well, bakit yung babalikan ng alarming scandal? For what? Kung may karapatan sila, sir, may karapatan din naman po kami. Kasi ang sa akin man lang, I don't find it right also as well. Kung hindi mo naman din nakita na hindi sila okay, tapos ngayon sasampahan mo isa ng alarming scandal without actually knowing kung ano naging problema. Naman po akong nilait ng Miss Benny na hindi ako marunong humawak ng kaso. Ma'am, pag tayo na sa gobyerno, hindi naman to personalan, trabaho lang ito. Ang pinupunto ko lang, public servant po tayo. Ay, magkakaroon na ng problema kung mag-imbestiga ng DILG dito. So, ma'am, mga sir, kamusta na po kayo unang-una bago tayo magsimula ngayon? Ako po hindi okay. Masama na nga ako yung pakaramdam ko ngayon. Dinadala ko po yung sama ng loob ko sa nangyari sa amin. Okay, bakit mo? Dahil sa hindi ako makatulog sa nangyari sa amin. Dahil doon sa nangyari. Opo. Alright. Kayo naman, mister? Ako po, sir, na-trauma rin po ako sa nangyari. Tapos hanggang ngayon, hindi na po ako nakakapasok sa trabaho ko, sir. Kasi malapit lang po yung pinangyarihan sa trabaho ko, sir. Umaga po yun, naglalaba ako. Tapos sakto rin si ma'am, papunta dun sa taas. Sabi ko, ma'am, baka pwede mag-usap tayo. Ito si caretaker. Opo, yung may-ari. Sabi niya, nagwawalis. Sabi ko, sana ako na alis na lang kami dito. Baka sakaling na ibawas mo na lang yung nagamit namin ng ilang araw. Okay. Isang tanong, isang sagot lang. Ibabalik mo po ba yung pera sa akin o hindi? Di nga, sabi niya, hindi. Sabi ko, hindi naman po pwede ng ganun, te. Sabi ko, sa barangay na lang tayo mag-usap. Okay. Punta na po tayo doon sa barangay. Ano po nga naging usapan ninyo Andun doon? po na kami sa harap ng Bausi. Nag-uusap nandun na ako at saka yung babae at saka si ma'am. Sabi ko, gusto ko lang naman po, ma'am, may balik yung sa amin ang pera na ilang araw na tinira namin, ibawas niya. Yeah. Yun lang po, hanggang nagagalaiti siya, hanggang sinasabi niya, tawagin mo nga si Kagawad. Ang nangyari po, pinag-iwalay po kami. So, nag-usap na lang po silang dalawa. Babae sa babae. Kami naman, na lalaki, dalawa. Nandun kami sa may kabilang gilid, which is nandun pa po yung isang barangay. Hindi ko alam kung anong posisyon niya po, nasa desk din po. Ngayon, habang nag-uusap kami, hinihingi niya ako ng ID. Sino nanghihingi ng ID? Yung po si, asawa po ng caretaker. Yung asawa ng caretaker, hinihingian ka ng ID. Bakit ka daw hinihingian ng ID? Para daw po mai-record din daw po. Daw hinihingian ka ng ID, hindi mo ibinigay, ano ang nangyari? Sabi sa akin, kung ay ibigay, pusasan daw ako, wag daw po kami palabasin ng barangay. Opo, yan ang sinabi niya at inutusan niya ang barangay. Opo. Ang ginawa ko, habang pupusasan ako, nakialam na po yung asawa ko, ba't daw pupusasan ako? Ngayon, nag-video na po ako habang naano na po ng asawa ko yung para may ebidensya kami. Ngayon, doon na po nagkagulo, pinaloob po kami sa isang kwarto. Pilit na kinuha yung cellphone ko na isang lalaki na hindi ko alam kung ano yung barangay tanod. Ano po ang nangyayari dito sa video? Siguro Yan diretso po, na tayo nagpanggap po na pulis yan. Nung una po sa video, makikita po sa boses niya. Sabi ko, sir, ano po ba kayo? Ba't nyo? Ito po magpuposa sana sa akin yung nakaputi po na yan. Sabi po sa akin, huwag kayong lalabas, huwag mong palabasin yan. Sabi po sa amin, ganito, ganyan, kaya nagbibideo na po ako dyan. Sabi niya, tumawag kayo ng mga pulis, ganito, ganyan, ganyan. Kami, pupunta na po kami ng police station dyan. Kasi ang akin lamang, iniisip ko lang kasi, dito sa parte ng barangay, nagkaroon ba ng kahit anong gulo doon sa barangay? Nagkaroon ba ng kahit anong kainitan sa barangay, sagutan, muntikan na magkasakitan, doon sa loob ng barangay na hindi involved itong mga barangay officials? Opo. Nagkaroon ng gano'n. Now, kasi posible nang himasok ang barangay, hindi ko lang alam, aalamin natin mamaya kung anong storya nila. Baka posible nang himasok ang barangay dahil sa sobrang init na ninyong dalawang panig para akala mo magkakaroon ng sakitan, ito din
yung dalawa. Mukhang Opo. yung sa asawa din. Opo. Kaya posible nakimasok na. Yung bata, naging collateral, naipit lang dun sa pinto. Nandito kayo dahil may reklamo kayo sa barangay dahil umano no sa ginawa sa inyo. Na parang sa tingin nyo pinagkaisahan kayo, ikaw allegedly sinubukan kang pusasan, parang lahat pumabor sa kabilang panig. Opo. At naka-apekto ito sa menor de edad yung anak dahil nakita yung kaguluhan, tama ba? Opo. So siguro na mas maganda kung usapin na natin ngayon yung Executive Officer ng Barangay E. Rodriguez, Quezon City na si Nelia San Vicente. Magandang umaga po sa inyo. Ano po ang kwento na alam ng ating barangay dito? Ganito po yan, sir. Meron po kaming natanggap mula sa 122 na meron daw pong nangungupahan na hinaharas daw po na nagpapaupa. Okay. So ako po at ang kasama ko po na si Rodolfo Albior, nagpunta po kami doon sa area sa number 48 Montreal. So pagdating po namin sa number 48 Montreal, may isang lalaki po ang pumasok sa amin, lumapit sa amin at sinabi po niya sa akin na, "Ma'am, ako po yung tumawag sa 122 at may kapatid po ako sa promise." Sino po ma'am itong umunoy tumawag sa inyo at nagpakilala ka agad nung pagdating ninyo? Yes, sir. Si Raymark Bagisa po. Okay, Siya si daw po Raymark. Pagkatapos ma'am, inimbitahan ko po yung kanyang nirereklamo niya si Virginita. So, ang sinasabi po nila is, "Ma'am, hindi niyo po madadala sa barangay yan kasi po, malakas daw po siya kay Kapitid at kay Kagawad." So, kausap ko po si Virginita at sinabi pong susunod na lang sa barangay. After po niyan, dinala po namin si Miss Winami at si Raymark sa barangay at kinuwanan ko po siya ng mga reklamo niya. After po niyan, dumating po si Virginita kasama po ng asawa niya. Okay. Na medyo nagkakaroon na po sila ng agrumento dahil parehas ang asawa nilang involved. So may kasama po silang dalawang anak. Itong si Winami at si Raymark na sinabi ko po sa kanila na ilayo po muna nila yung anak nila kasi ayoko pong ma-expose sa aming pag-uusap. Okay. Totoo ba na sinabi ng barangay na ihiwalay nyo muna ang anak ninyo dun sa sitwasyon? Opo, kami lang Okay, so totoo. Opo. Alright, sige, sandali lang. Go ahead po, Ma'am Nelia. Opo, after niyan po, sir. So, nagkakainitan na po si Raymark at si Jose na parehas po nilang asawa. So, ang ginawa ko po, sino po yung nagrereklamo, sir? Sabi ko kay Raymark, nandun po ba kayo sa pangyayari? Sabi niya, "Ma'am, wala po." Kayo, sir, Jose, nandun po ba kayo sa pangyayari? Wala po. O sige, doon muna kayo. Kasi hindi ko sila, ang kailangan ko lang itong complainant at respondent lamang po ang kausapin ko para maayos natin itong problema. Okay. So, hindi naman po kalayuan sa mesa namin na sila pong dalawa ay nagkakaroon na pala ng hindi magandang pagtatalo. So sila po yung dalawa na nagkaroon na, nagsalita po ito si Raymark na kung ako hindi na ako dadaan sa barangay, hindi na kita dadaan sa barangay, sabi niyang ganon. So lumapit po sa akin si Jose at sinabi niya sa akin, "Ma'am, pwede niyo po bang kunin yung pangalan nun? Kasi pinagbabantaan ako." So doon po nagkaroon po yung ng problema at yung staff po namin lumapit na wala pong tigil ng pagbibideo itong si Raymark. Gusto ko lang tanungin na at that time, sabi mo bago sila umalis, dumating ang taga-traffic enforcer, tama po ba? Itong si traffic enforcer, pinipilit na isara ang pinto kung ano man, naipit si ma'am at ang kanyang anak. Sir, wala pong nangyari na pinipigilan lang po sila dahil ang gusto po nila talaga is makaalis ng barangay. Binibit-bit po nila yung kanilang dalawang anak. Okay. Ano po masasagot nyo dito? Hindi po yung totoo ng mga sinasabi ni ma'am. Sa totoo lang siya may kasalanan. Hindi niya na-handle ang mga barangay doon na halos 20 katao, ma'am. Kung kaya niya, bakit kailangan pa tumawag siya ng traffic enforcer na naipit kami kung ang dami nila doon? Ano naging usapan ninyo nitong asawa ng caretaker? Si Jose. Actually po, nagkakasundo na kami. Dapat hindi na umabot po sa barangay. Yun po ang unang usapan namin. Pwede naman daanin sa maayos na usapan. Ba't umabot pa sa gano'n na tatakutin pa yung asawa ko? Bakit kayo nagkaroon ng sagutan? Pilit niya po kinukuha yung ID ko po. Kaya nag-invento na po Bago siya dun sa ID. na binabantaan ko daw po siya, ganito, ganyan-ganyan. Sabi niya po sa akin. So kalmado lang kayo nag-uusap tapos Apo. bilang ginawan ka na lang ng storya. Apo. Ganun po ba? Apo, tapos nandito po yung barangay no, naririnig nga po na isang barangay na nasa desk officer po. Pero kaso kakampi niya yun po yung magpoposa sana sa akin. Tsaka po yung si Alliger yung nakakulay puti. Na inutusan niya. Kasi ini-insist ko nga po na ayoko ibigay yung ID ko. Opo. Yung po yun sa akin. Tapos ngayon, kaya po ako nag-video dun, sir. Tapos na po yung pangyayaring poposasan. Tsaka naririnig po sa video na, sige, poposasan ka talaga namin. Sir, yung sinasabi niya na poposasan, sir, nakita po ba sa video nila, since nga po nagbibideo sila habang na may komosyon, may posas po ba siyang nakita?
Di ba ma'am, sabi niyo sa harap ng ano? Tinatanong kita kung may causes kang nakita. Wala. Di ba sabi ginojok lang siya ng barangay? Sinabi mo na kukusipan, pero wala kang nakita ni isang causes sa amin. Sige na ma'am. Okay. Sige, ma'am. Ganito. Unang-una, gusto ko muna tanungin, bakit po nagkaroon ng komosyon dun sa barangay at bakit po nagkaroon ng gulo? Dahil sa reklamo nga po ni Nina May kay Virginita Dagonog, na ito po may panghaharas daw po na nangyayari. So kaya po sila dinala namin dito sa barangay. So ang nangyari po, dahil nga po sila lamang dalawang involved sa usapin, pinaglayo ko po yung dalawang lalaki na hindi ko po alam na sila po yung nagdidebate na. Alright, babalikan ko ito si Raymark. Raymark, between ikaw and itong asawa ng caretaker, sino ang unang nagsalita? Unang nakipag-usap? Yung yung lalaking caretaker. Anong sinabi sa'yo? Sabi niya sa akin, ang lit-lit na halaga, ba't kailangan po umabot sa barangay? Ngayon, sumagot po ako, tutuusin naman kuya, para saan? Okay lang din naman na umabot sa barangay. Kasi pwede naman ang pag-usapan. Sabi ko, kuya, sino ba talaga ako masusunod? Sabi mo nung nakaraan, masusunod ikaw. Ngayon naman, ang nasusunod ka ako, yung asawa mo. Kaya po doon kami nagkaroon ng usapan, ng open na usapan. Kausapin na din namin itong inireklamong caretaker, nitong si alias Virgie. Magandang umaga po sa inyo. Bakit po umabot sa punto na nagkabaranggayan na po? Bakit ganon yung mismong i-deposit niya na certain amount of money, 20,000, sinabi naman ni ma'am na ibawas na lang ilang araw, bakit naman din ganon na ura-urada din silang paalisin kung sakali? Hindi po, kasi ayaw na nila. Yes, naiintindihan ko ma'am na ayaw na nila. Pero ang ibig kong sabihin ma'am, bakit naman din ganon nakaliwaan, pagkabalik sa kanila ng pera, kung ano may ibinawas, ura-urada silang paalisin. Bakit ma'am, hindi kayo naglagay din ng palugit, kung ano man, sabihin natin isang araw, para maghanda, mag-ayos, para pagkakaliwa ng pera, ito na yung araw na alis ninyo, hanggang ganitong araw na lang kayo. Para tapos na po, dun mo na ibabawas, dun sa halaga na yon. Urada kasi sila, nag-hysterical na siya, nagsisigawan na siya dito, ang dami nang nakarinig ng mga borders. Sabi ko, bakit naman gano'n? Ayun, nagpabarangay na siya. Kinabukasan, sabi ko, ibabalik naman yung pera or kung ngayon kayo aalis, gano'n. Okay. Nagpabarangay na siya, kaya doon na kami sa barangay. Okay, sige. Diretso na po tayo. Now, nagkaroon ng pag-uusap doon sa barangay. Kasama mo daw ang asawa mo. Tama po ba? Yes po. Pagkatapos sa pag-uusap ninyo doon pagdating nyo doon mismo sa barangay, kasama ang asawa mo, hiniwalay ang asawa mo. Tama po ba? Yes po. At ikaw at itong mismong si ma'am ay isinama na doon sa usapan. Ngayon, ano nangyari doon sa barangay? Bakit umano nagkagulo daw? Nag-react po yung asawa ko, biglang tumayo na, ma'am, sabi niya, pwede bang kunin niyo yung pangalan nito? Sabi niya, kasi hindi ko to kilala eh. Sabi niya, ilang araw pa lang to sila dito, sabi niya sa binabantaan ako. Kasi sinabihan daw siya, nagsabi yung asawa ko na, boss, sabi niya, bakit aabot pa tayo sa barangay, iibabalik naman sa inyo yung pera. Tapos sinagot daw ni Raymark na kung ako lang, hindi na tayo aabot ng barangay. Kasi ngayon pa lang, pwede ko na kayong kanain na dalawa. So doon nag-react yung asawa ko, nagulat siya, kinabahan siya. Ma'am, bakit po sasagot ng ganun itong si Raymark sa iyong asawa? Kung kalmado lang naman sila parehas nag-uusap. Ang naririnig ko kanina, nagsisinungaling siya, hindi siya nagsalita, na ganito, ganyan ang sinabi niya. So, anong nangyari, itong si Raymark ang parang init dito sa asawa mo, tama ba? Parang ganon. Nandun na tayo dun sa barangay, kaharap na mismo ang barangay, bakit pang kailangan i-request ng mister mo na kunin pa ang ID nitong ni Raymark? Kasi hindi namin kilala siya, at saka hindi narinig At sino ba naman kayo para mag-request nun? Kasi binantaan niyo yung buhay namin, sir. Di mag-file kayo ng blatter. Death threat po yung ginawa niya. Death threat ang ginawa niya. Kami na kakanain kaming dalawa. Okay. Ano pa? Ano pang gagawin daw? Na-file na po namin yun. At saka may CCTV naman, naririnig, nakita naman sa saka maraming nakarinig na taga-barangay po. Kaya ganon. So doon po nagsimula yung commotion. Ma'am, ako may question lang kasi habang naririnig ko yung usapan nila, I think kasi hindi ito mangyayari kung hindi sila magkatabi. Alam naman natin na dalawang panig ito.
si Sir Raymark saka si Ma'am Buenami. Then yung kabilang panig, itong si Ma'am Virgie saka si Sir Jose. Bakit po yung mag-asawa nila pinagtabi ng barangay? Supposedly siguro dapat Hindi ko po pinaghiwalay sila natin, di ba? Pero hindi ko po sila pinagtabi. Bakit po Pinalayo ko po sila dahil maliit lang po yung aming barangay. Pinaglayo ko lang po sila dahil po hindi ko nga po maaayos ang reklamo po ni Miss Winami kay Virginita kung nandoon po sila dahil sila na po ang mga nagsasagutan. So pinalayo ko lang po sila, hindi ko po sila pinagtabi, sir. Bakit umabot sa punto na nag-uusap tapos umano, nasabi nitong kabilang panig na pinagbabantaan daw siya ni Raymark? Doon lang po sila nag-stay sa gilid. Okay. Doon lang po Ngayon, Ma'am Nelia, doon naman sa parte na kung saan pinapakuha ng ID or pinapakuha yung pangalan nitong ni Raymark, itong asawa ni na itong caretaker. Tama po ba yun? Totoo ba yun? Sir, totoo po yun. Lumapit po sa akin si Mr. Jose at sinabi, ma'am, baka pwede niyo pong kunin yung pangalan. Actually, pangalan po ang pinapakuha niya sa akin nung lumapit siya. Ano pong naging sagot ng barangay? Sabi ko, sir, pwede ko bang makuha yung pangalan niyo? Hindi ko po ibibigay, karapatan ko yun. Okay, sabi kong ganun. Bakit po kayo sumunod kaagad dun sa hiling ng complainant na kunin ang kanyang pangalan? Dahil inireklamo siya, kailangan ko rin po i-blatter yung kanyang pangalan ng nireklamo. Magpapa-blatter pa lang. Di ba dapat uunahin muna yung blatter? Opo, Mag-file kaya, muna, sir, then kukunin yung said details to follow para magkaroon ng maayos na proseso. Di ba po ba, ma'am? Opo. Why wasn't this situation diffused na maayos? Ngayon, nagbi-video itong kabilang panig. Anong ginawa ng inyong barangay? Ma'am, sir, tigil niyo na po. Actually, sir, Anong dun sa dahilan, pag- ma'am, na pagpigil nyo ng pag-video nitong ni Sir doon sa mismong barangay? Ma'am, hindi po kasi kami pumapayag na videohan kami. Una po, may CCTV po kami dito sa barangay. Hindi, sabi niyang ganun. Irereklamo ko kayo na pinagtutulungan niyo ako dito. Umakyat ba ito sa inyong kapitan o kung sino man para mas lalo makausap ng maayos itong pare-parehas na panig para may ayos? Kasi ang nangyari, ma'am, nakikita ko dito mukhang hindi na control ng inyong barangay. Kasi for situations such as these, ang dapat trabaho ng barangay is to mediate. Now, itong kabilang panig, itong lumapit sa amin, itong complainant, mukhang nanganganib dito sa umano'y nangyayaring proseso. Kaya umabot sa ganitong punto. So, ang tinatanong ko dito, ma'am, kung naging maayos ba ang ating proseso para ayusin itong dalawang panig. So, kung hindi natin sila makontrol, mapagsabihan na maayos, abay magkakaroon po tayo ng problema when it comes to mediations. May lumapit na tao, nagreklamo sa inyong barangay. Now, ang nangyayari, umano'y pakiramdam niya na pinapanigan nyo yung kabila, what did you do to reassure this person na talagang nagme-mediate lang kayo, wala kayong pinapanigan, anong ginawa ninyo? Wala po akong pinapanigan. Nung kaharap ko po si Virginita at si Winami, sinabihan ko po si Virginita na hindi ka basta-basta pwedeng magpaalis ng umuupa sa'yo. Bibigyan mo ng time yan para makahanap ng mauupahan. Okay. Yun po sa kanila. Since nga po ito si Winami, gusto na pong umalis. Gusto na pong umalis, ora mismo, kaya po pinag-uusap namin yung dalawa na i-refund na lang yung kanyang refund dun sa pera niya na i-denown. So yun po dapat ang mangyayari, sir. Ang problema nga po, nagkaroon nga po ng komisyon yung dalawang lalaki. Kaya hindi ko po sila naayos. Kasi yung dalawang babae... Pero ma'am, isn't there someone else sa barangay para makagawa ng paraan para ma-restrain silang lahat, mapag-usap na maayos? For example, time out muna kayo lahat. Dito muna kayo sa kabilang side ng barangay. Dito muna kayo. Yung isa sa labas muna. Magpakalma muna kayo bago mag-usap ulit. Di ba nagkaroon ng ganon? Hindi ko po alam na akala ko okay sila eh. Hindi, yun ma'am ang pagkakamali eh. Akala natin okay sila eh. Pero anong ginawa ba ng ating barangay para silipin ng maayos kung okay ba ang parehas na panig? Kasi ang sa akin man lang, I don't find it right also as well. Kung hindi mo naman din nakita na hindi sila okay, tapos ngayon sasampahan mo isa ng alarm and scandal without actually knowing kung ano naging problema. So, yun ang point ko na tinatanong ko sa inyo, ano bang sa tingin nyo na naging main problem? Kasi yung nagiging analysis ninyo is mababaw lang, hindi nyo tinitingnan na mas malalim kung ano yung naging punot dulo at ugat ng problema kung saan ba nagsimula ang lahat. Now, was it the mediation of the barangay sa pagmamanage ng mga tao diyan sa barangay or pagmamanage ng barangay diyan sa mga complainant and respondent or itong mga mismong respondent at complainant lang ang nagkagulo?
Kasi ma'am, within the barangay premises, it's the job of the barangay to make sure that these respondents and complainants are put in their place. Now, kung umaabot sa punto na nagkakagulo na lahat-lahat, abay may problema tayo dyan sa inyong barangay. Baka mamaya, in-entertain ng inyong barangay yung complaint ni Jose na may pagbabanta sa kanya in that same moment and time without first finishing itong hearing. Imbis na sabihan niyo, oy, Ma'am Wenemy, tapusin muna natin to. Nagreklamo ka, upo ka muna dito. At the same time, Virgie, upo ka muna dito, mag-usap muna tayo. Kayong dalawang mister, maghiwalay muna kayong dalawa. O tawag ka ng tao, pahiwalay mo silang dalawa. Oh. Hindi po in-entertain yan. After po nang nangyari, saka Hindi lang ma'am, po tinatanong kita, ganun ba ang ginawa ninyo? Hindi po. Sir, Hindi nyo ginawa yon, kaya nagkagulo dyan sa loob ng inyong barangay. There was a lack, ma'am, pakinggan mo na lang to, there was a lack of mitigation nitong inyong barangay, kaya nagkaroon ng problema na ganyan. Kasi ma'am, kahit man sabihin natin may init na init dyan, dapat may gagawa ng paraan. Kasi kung ako naman din, para naman din kay Raymark, hindi naman din tama ang kanyang pagvi-video. Bakit yung babalikan ng alarming scandal? For what? Nga sir ang problema kagaya nito sir, hindi po kami nag-ain ng reklamo sa kanya, totoo niyan. Kaya lang kagaya ngayon sir, nagreklamo siya dyan. Nagreklamo po sa... Tapos, karapatan nyo naman yun, ma'am. Oh. Oo. Kung may karapatan sila sir, may karapatan din naman po kami. Public servant po tayo. Kasi ma'am, pag tayo na sa gobyerno, hindi naman to personalan, trabaho lang ito. Opo, sir. Pero masyado naman po akong nilait na yung Miss Benemy na hindi ako marunong humawak ng kaso. So, Ma'am, medyo naman po masyado niya akong minaliit. marami pong tao sa gobyerno na nasasabihan ng ganyan ng ating mga kababayan. Kailangan natin intindihin yan. So of course, bilang isang public servant, hindi nga natin ipa-personal ang mga sinasabi nila. They may have a point na hindi natin nakikita. Kasi posible nga ma'am, as what I was pointing to kanina, na may pagkukulang ang ating barangay. Bakit? Kasi hindi na-mediate na maayos, hindi nakokontrol ang respondent at complainant na pwede magkaroon ng gulo sa barangay. Di ba po ba? Sige, tama na yung ano. Kung sakali talaga na ito kasi lumapit sa amin dahil nga may problema daw sila sa inyo dyan sa naging proseso nyo, kung sila po magsasampalaban sa inyo sa DILG, tutulungan po namin sila. Pero hindi namin sila inuudyok. Kasi sila yung nakaramdam nga po na neglect sila dyan sa barangay. Allegedly, nagtawag na ng traffic enforcer pa saka ng pulis eh. That's a form of intimidation na kung na hindi wag muna sana magtawag. Kung hindi naman siya nananakit, nagbibigay lang siya ng sentimiento niya kasi feeling niya naaagrabyado siya sa barangay. Kaya rin siya nagve-video. Sila din po kasi, kaya nagpatawag ako ng pulis kasi sila din po, ang sabi niya pupunta sila ng istasyon. So sabi ko sa kanila, ma, may pupunta na pong pulis. Yun po yun. Hindi. Nung time na sinabi nila yun, edi bakit mo sinabi na may papunta ng pulis? Ibig sabihin, tinawag mo na yung pulis bago pa sila nagsabi na pupunta sila sa pulis. Opo, sabi ko nga, sabi na, Opo. So ibig sabihin, tumawag ka ng pulis. Bago pa sila nagsabi na pupunta sila sa pulis. So why did you call the cops? Para saan? Bakit? Nambugbog ba sila? Mananaksak na ba sila? Mambabaril ba sila ng isang tao dyan? Yun ang aming point. So kung titignan natin dito, ay magkakaroon na ng problema kung mag-imbestiga na ang DILG dito. Kaya I'd rather put this to rest. Sana maging aral ito sa iyo. Pero once again, para sa amin, it's up to them kung gusto nila mag-file sa DILG. Sana magsilbing aral ito sa iyo. Pero kung talagang desidido ka, nasa iyo naman din yan. Alright, ganito. Para sa inyong dalawa, nasa inyo yan kung gusto nyo mag-file. Ayaw din namin i-presenta na parang kami ang mag-uudyok sa inyo. Pero kung ano mag-isip desisyon ninyo, susuportahan namin. May gusto ba kayong huling sabihin bago tayo magtapos ngayon? Sana po, maayos po yung problema na to. Tapos, managot po yung dapat managot sa mga nagawa. Kasi, kahit sa mga anak ko na lang po, sir. Kasi, Since mukha naman kayo desidido mag-file, then wala naman problema sa amin yan. Tulungan namin kayo dun sa parte niya. Okay po? Maraming salamat sa inyo. Alright. At dyan po tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ito ang tatak bitag. Ilalaban kay DE1. Ito ang hashtag ibubitag mo.